Hello po mga bata! Ako po si Ate Kinshu Homi Ilondo Bonatan. Ang kwento natin ngayon ay tinatawag na Solve for a Bowl of Stew. At ang memory verse ay mula sa Roma Kapitulo 12, versikulo 10. Ito ay nagsasabing maging tapat sa isa't isa sa pag-ibig, parangalan ang isa't isa na higit sa inyong sarili. At ang ating mensahe ngayon ay kaya kong magmahal ng mga taong iba sa akin. Isipin mo na naglalaro ka sa labas buong araw. Baka nakikipaglaro ka sa mga kaibigan o tumutulong sa hardin. Pumasok ka sa bahay at may naamoy na masarap. May nagluluto sa kusina at bigla ka na lang na nagutom. Iyan ang nararamdaman ni Esau isang araw. Alamin natin kung ano ang nangyari. Sina Isaac at Rebecca ay masayang mag-asawa sa loob ng maraming taon. Gustong-gusto ni Rebecca na alalahanin ang araw na iyon. Nakilala niya ang estranghero sa balon. Siya ay nag-alok na painumin ang kanyang kamelyo at ang kanyang buhay ay nagbago magpakailanman. Pinupuri ni Isaac ang Panginoon sa pagdadala niya sa kanya mula sa napakalayo. Oo, mahal na mahal ni Isaac at ni Rebecca ang isa't isa. Ngunit may kulang sa kanilang buhay. Hindi nagkaanak si Rebecca at labis itong ikinalungkot. Alam ni Isaac ang tungkol sa pangako ng Diyos kay Abraham. Sinabi ng kanyang amang Diyos kay Abraham na ang kanyang pamilya ay magiging isang makapangyarihang bansa. Si Isaac ay gumugol ng maraming oras sa pag-iisip paano iyon. Paano magmula sa pamilya ni Abraham ang isang makapangyarihang bansa? Walang anak si Isaac. Ito ay isang malungkot na palaisipan na gustong lutasin ni Isaac at sa wakas ay nagsumamo si Isaac sa Diyos. Nagmakaawa siya sa Diyos. Nabigyan ng anak si Rebecca at sinagot ng Diyos ang panalangin ni Isaac sa nakakagulat na paraan. Si Rebecca ay hindi lamang nagkaanak ng isa, kundi dalawang ibinigay ng Diyos kay Isaac at Rebecca na kambal na lalaki. Bago pa man ipinanganak ang kambal, ay nagpupumiglas sila sa loob ng kanilang ina na si Rebecca ay naisip na ito ay kakaiba. Walang makapagpaliwanag kung bakit ito nangyayari. Hindi kaya ng kanyang asawa at hindi kaya ng kanyang nurse. Ni kahit sino ay hindi niya matanong, kaya nakipag-usap si Rebecca sa Diyos. Nanalangin siya at nagtanong sa Diyos kung ano ang nangyayari. Sinagot ng Diyos ang panalangin ni Rebecca. Sinabi niya sa kanya na ang dalawang bata sa loob niya ay ibang-iba. Sila ang magiging simula ng dalawang magkaibang bansa. Dalawang bansa na hindi magkagusto sa isa't isa. Ang isang kambal ay mas malakas kaysa sa kanyang kapatid at ang matanda ay maglilingkod sa nakababata. Pinangalanan ni Isaac at Rebecca ang kanilang kambal na Esau at Jacob. At tulad ng sinabi ng Panginoon na ang mga lalaki ay ibang-iba. Si Esau ang nakakatandang gustong maglakbay palayo sa bahay kapag may gusto siyang gagawin. Mahilig siyang manghuli at madalas magdala ng mga gamit sa kanyang ama mula sa malayo at siya ang paboritong kambal ng kanyang ama. Si Jacob naman ay gustong manatili malapit sa bahay, natuto siyang mag-alaga ng mga kawan at bakahan ng kanyang amang natutong magluto. Matagal niyang kasama ang kanyang ina at syempre si Jacob ang paboritong kambal ng kanyang ina. Isang araw, dumating si Esau mula sa pangangaso at gutom na gutom. Siya ay may naaamoy siyang masarap. Nagluluto si Jacob ng masarap na baka at nilagang lentils. Tumayo si Esau sa harap ng kanyang kapatid at sinabing nagugutom na ako. Pagkatapos ay hinilang niya na ibigay sa kanya ang ilan at sinagot ni Jacob ay, gutom na gutom ka na ba?
Sapat na ba ang gutom para ipagpalit mo sa akin ang iyong karapatan bilang panganay na anak? Sumagot si Esau, "Mamatay na ako sa gutom. Ano ang may dudulot sa akin ng aking karapatan?" Kaya binigyan siya ng Jacob ng tinapay at ang ilan sa mga pagkain na nakita niya ay kumain at uminom. At pagkatapos ay tumayo at umalis. Wala siyang pakialam sa kanyang mga karapatan bilang panganay na anak. Ang tanging inaalala niya ay kung ano ang nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. At dahil doon, isinuko niya ang isang bagay na sana ay siya ay pagpapala sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kaya mga bata, unahin po natin palagi ang Diyos.